Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbalik niya sa Ama, sinasabi niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangan maging mga saksi sila sa kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig at mamungan ng masagana. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo nawang sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami ay makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga nananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na binigyan sila ng tubig? At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling ni Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, sapagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niya'y ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at nagpag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon.
Sa halip inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang munang i-share sa inyo yung nakaantig sa aking kalooban habang binabasa at pinapakinggan ang ating mga pagbasa. No? Parang kinukurot ang aking puso kanina habang binabasa ni Carla ang unang pagbasa, lalo na yung huli. Sabi niya, pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. So si Pedro, gumawa siya ng napakagandang mga bagay, napakabuting mga gawa doon sa lugar na yun. At noong makinabang sila sa biyayang ito, hiniling nila, dito ka na muna, mag-stay ka. Naalala ko habang pinapakinggan itong unang pagbasang ito, itong unang pagbasa, na noong si Jesus Nazareno ay pumunta sa isang lugar, nagpalaya siya ng maraming demonyo, pulutong na demonyo, sumanib sa mga baboy. Ang ginawa ng mga tao sa kanya, pinalayas din siya doon sa lugar na yon. Ayaw namin sa'yo dito. Huwag ka dito. Ganon ang sinabi sa kanya. Parang ganon. Kung itatranslate natin sa ating lingwahe. At habang pinagkukumpara itong dalawang pangyayaring ito, naalala ko rin mga kapatid yung sinabi niya na makagagawa kayo ng higit na kamanghamanghang mga bagay kaysa sa mga nasaksihan nyo. At dito sa panahong ito, post-resurrection, napapansin natin na nagbibihis na, nagbabago na ang attitude ng mga tao sa mga alagad. Kung sila ay napaka-hostile noon kay Jesus, medyo unti-unti na nilang niyayakap ang kanyang mga aral, ang kanyang mga tagapagturo. Gusto na nilang manatili sila roon ng ilang araw. Hindi na ganon ka-hostile. Yun lang naman ang nais kong i-share muna sa inyo. No? So, magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakainit pa rin, ano? Pero salamat, medyo malilom-lilom na. At dambuhala ang ating mga electric fan dito. Harinawan, makatagpo kayo dito ng comfort sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lamang sa spiritual side ng ating pagkatao, kundi sa physical na rin. Ano? Makatahan kayo rito, makapahinga. At kung kayo man ay sasama ang pakiramdam, marami tayong mga voluntaryong mga medics dito na naandyan maghapon, maaga pa, hanggang mamayang gabi sila. Maganda na rin yung ating mga CR para sa inyong pangangailangan. So, himayin po muna natin sandali ang ating mga pagbasa. Mabilisan lang. Sinasabi po sa unang pagbasa na walang itinatangi ang Diyos. Ibig sabihin po noon, hindi siya namimili, wala rin siyang pinagpipilian, pantay-pantay. Walang itinatangi. Nalulugod siya sa sino mang may malusog na takot sa kanya. Pinapupurihan sa salmong tugunan ang pagliligtas ng Panginoong tapat at umiibig ng wagas. Binibigyang diin naman sa ikalawang pagbasa ang katotohanang ang Diyos ay pag-ibig.
Nahayag ito ng lubos sa pagsusugo niya sa kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan. Sa Ebanghelyo naman po, hinihimok tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na manatili sa kanyang pag-ibig. Siya na nagtuturing sa atin hindi bilang mga alipin, kundi bilang sarili niyang mga kapatid at kaibigan. Ang pinili niyang pag-alaya ng sarili niyang buhay. Ito rin ang utos niya sa atin, mag-ibigan gaya ng pag-ibig niya sa atin. Kanina may napakinggan akong pari na naghuhumiliya, sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, nahayag ang pag-ibig na itong wagas at lubos. Idadagdag ko lang ngayon sa sinabi niya kanina, lahat ng pwede nating maintindihan tungkol sa Diyos ay makikita po natin sa nakapako sa krus na mahal na pong Jesus Nazareno. Ito rin po ang pinakaimportanteng hamon sa atin ng Ebanghelyo. Ang umibig gaya ng pag-ibig niya sa atin. Ito rin ang pinakamahirap gayahin. Kung narito kayo noong nakaraang linggo, sabi natin, madali namang gumaya dahil sanggol pa lang tayo, marunong na tayong gumaya. Marunong na tayong mag-mama, papa. Pag ngumiti sa atin, ngumingiti din tayo. Ginagaya natin. Pinakamadali ang gumaya. Pero ang pinakamahirap gayahin ay ang umibig gaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Bakit naman po kaya ano? Kasi may mga kinasanayan tayo. At ang kinasanayan natin ay ang umibig ng one-sided. Yung side lamang natin. Mamahalin lang natin ang ating kapwa pag okay sila, gaya natin. Lalapit lang tayo sa kanila pag neat sila at mabango. Ayaw natin pag masyado silang kamote o mayabang, madaldal, at maraming nalalaman. Gusto natin marunong makinig, komportable sa pagiging masayang kasama, pero komportable din sa katahimikan pag magkasama. Pag hindi sila okay at binabaliwala tayo, hindi natin magawang mahalin sila ng lubusan. Sa mga umiibig din lamang sa atin tayo tumitingin. Doon sa mga malambing sa atin. Sa marunong lumugar at rumespeto. Sa mga may kagandahang loob din lamang, gaya natin. Ganon din po sa kabila. Pinababayaan lang nating mahalin ng ating kapwa ang mga magaganda at may pagmamalaking bahagi ng ating pagkatao. Pero hindi natin hinahayaang mapalapit man lamang sila sa pinakaayaw-ayaw natin sa ating sarili, yung mga ikinahihiya natin at ang ating mga baho. Hindi katulad natin. Ang mahal na pong Jesus Nazareno po ay nagmamahal ng walang pasubali. Tumatanggap ng walang kondisyon at nagtuturing ng walang tinutuos. Minamahal po niya tayo hindi bilang gantimpala sa mabubuti nating mga gawa. Minamahal po niya tayo dahil kailangan natin ang kanyang pagmamahal, tayong mga makasalanan. Ang mahal niya po ay tayo, hindi ang ating kasalanan. At sinasabi niya sa atin na magmahal din sa ganong paraan. Maging posible lang po ito kung kilala natin ang pagmamahal.
Ang sinasabi po natin ngayon, magiging posible lamang ang magmahal ng katulad ng kay Jesus kung kilala natin si Jesus. Dahil ang Diyos ay pagmamahal. Hindi lamang isang pakiramdam, yung sweet na fuzzy feeling na excited kang makita ang iyong minamahal. Hindi lang yun. Kundi isang mapanlikha, isang mabunga at nagtagumpay na sa kamatayang uri ng pag-ibig. Napaka-dynamic at life-giving. Diyos po ang bukal ng pag-ibig na ito. Tayo naman ang daluyan. So ayun ano. At hopefully, katulad din ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi rin tayo magtangi. At hindi rin tayo maging masyadong asyumero at asyumera. Noong isang araw, galing sa misa, naglakad ako doon, pauwi na sa aming bahay. May nagsabi sa akin, I love you, Father. Isang nanay doon na nagbabantay sa pahalig. Inisip ko na lang, siguro, ginagawa niya ang utos ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang ibigin ang kanyang kaaway. Hindi madaling gawin. Pero hindi rin naman ako kaaway niya. Ang ibig ko lang sabihin, sinisikap niyang gawin, i-verbalize, at gawin yung napakalaking hamon ng ating pagiging Kristiyano. Kasi hindi naman malalaman ng ating kapwa na mahal natin sila kung hindi natin ipapahayag sa salita at sa gawa. At sabi kanina ni Father June, ng ating rektor at pura paroko, na solidify ang pagmamahal natin ito sa pamamagitan ng pagkalinga natin sa ating kapwa. Konkreto itong nagagawa sa pamamagitan ng inyong mga tulong, maliit man o malaki. Minamahal kong mga kapatid, hinuhubog po tayo ng ating mga pakikipag-ugnayan. At kung paano tayo nakikipag-ugnayan, hindi po mapaghihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pag sinasabi po nating minamahal natin ang Diyos pero hindi naman natin kayang mahalin ang ating kapwa, baka niloloko lamang natin ang ating sarili. Ang tunay pong pag-ibig ay nagmumula, dumadaloy, at bumabalik din sa Diyos. Ito po ang pumapanday ng matibay at patas nating pakikipagkaibigan at pakikipagkapwa. Sa ganitong paraan, nasasabi natin na mayroon tayong malusog na takot sa Diyos at malusog na pagmamahal sa kapwa. Hindi lang doon sa mga mabubuti sa atin, kundi doon sa mga hindi mabubuti sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, mga kapatid, mamalaya nawa natin na pinagkakalooban tayo ng grasya. Lagi, araw-araw. Lagi po itong available. Grasya na buong pusong ibinibigay ng banal na Espiritu sa atin para gawin ang napakadakilang hamong ito ng Ebanghelyo. Hindi po ito request, hindi rin po ito anyaya o imbitasyon. Ito po ay utos. Alam po kasi ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi ito madaling gawin para sa atin, kaya tinutulungan niya tayo. Palakasinawa tayo ng banal na Eucharistia para sundin ang dakilang utos na ito. Ang mag-ibigan gaya ng pag-ibig natin, ang mag-ibigan gaya ng pag-ibig niya sa atin. Pag-ibig na buo, pag-ibig na wagas, at pag-ibig
na malaya. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo upang humingi ng biyaya ng ulan sa ating bansa. Sa bawat pagdalangin, wag na po tayong tumugon. Mamaya na po tayo tutugon ng amin. Ano po? Ama naming mapagmahal. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagpakumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ng Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School po ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap pa rin po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high para po sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para po sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila po ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala na pong babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high. Para sa mga karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook o tumawag po sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo ring lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo, ay siya rin nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin dinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.